Last week, napabalita mga kababayan na merong mga Pilipino, mga Pilipino ang piniling maging makapili. Pinili nila na maging makapili laban sa Pilipinas. At alam naman natin mga kababayan no, na nag-viral yung nahuli ng ating AFP na mga espiyan ng China dito sa Pilipinas. At ang nakakabuisit, etong kanilang ini-espiya nagresulta sa pagpapahirap ng mga kababayan natin. Lalo na yung mga nagko-conduct ng RORE mission dyan sa West Philippine Sea. So, for the first time, simula nung siya ay naaresto at na-detain, na-interview na mga kababayan yung Pilipino na inaresto for espionage. Oo. Binabayaran siya ng China para mag-espiya. Grabe. Tigas face. So mga kababayan, na-interview na siya kanina. And ito muna yung dadaanan natin bago natin basagin si Toby Chanko. Oo. Ito kasi yung ganap. Ayan. Sabi, arrested Filipino spy claims Chinese handler sought info on West Philippine Sea missions at balikatan. Ayan. Sabi ni Power Ranger, pabalikin siya ulit sa China. Actually, hindi siya Chinese. Filipino siya. Which adds insult to injury. Pilipino siya. Pero to some degree, mga kababayan, hindi, ito na lang, panoorin nyo na lang yung kanyang testimonya. Oo, yung kanyang sinabi sa kanyang interview. Basta yung nararamdaman mo yun? Okay naman, sir. So, maayos naman, sir, yung kalagayan ko ngayon. Siyempre, malungkot. Dahil, yung dating buhay ko, hindi na yung dati kaysa ngayon. Ano ba yung dating buhay mo? Could you tell us about yourself? Ilang taong ka na ba? Mid-20s. Nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Oo. Ano yung kurso mo nun? Hindi ko na lang mabangga para ano. Ano yung tatrabaho ka before you sa trabaho mo? Pwede mo bang sabihin kung taga saan probinsya ka? May family ka ba? May anak ka? Single. May anak ka? Sige, pag-usapan natin, paano ka napasok sa... Well, sabihin natin pag-i-espiya. Sabi mo may negosyo ka noon, your mid-20s. Kailan siya nagsimula? Para nangyari? Nagsimula siya nung nag-apply ako side hustle. Dahil yung negosyo hindi na maganda, nalugi. So wala na rin ako mapupunan na pagkakitaan para matulungan ko yung mga pamilya ko. Ano mga kababayan, I don't buy his drama. Oh, I don't buy his drama. Bakit? Una, sinabi niya tapos siya ng pag-aaral. Tapos siya ng pag-aaral. Number 1. Number 2, may negosyo siya. Wala naman siguro nagne-negosyo ng palugi, di ba? Wala naman siguro nagne-negosyo na hindi kumikita. Wala naman siguro nagne-negosyo para maging charity yung negosyo niya, di ba? So, I don't buy his drama. Yung tulad niya, Ken Reyes, yung kapit sa patalim drama niya, wala na akong pakain, wala na akong makain, bla bla bla. Wala na ako, gipit na ako, etc. etc. Talaga? Ayaw mo magtrabaho? Tigilan ako. Mga kababayan, tapos siya ng pag-aaral eh. Maiintindihan ko kung talagang yung mga tipong informal settler talaga, or yung mga magulang na 10 yung anak pero hindi nakatapos, mga ganyan. Nagigets ko yun, walang problema yun. Naiintindihan ko yun kapag gumawa ng krimen. Of course, it is not excusable, but it's understandable. Pero, kapag nakapagtapos ka at meron kang negosyo at mahina na yung negosyo mo,
at dahil doon naisip mo mag-espiya, naisip mo i-traidor ang bansa, parang anong level ng katangahan ng iniisip mo? So ako hindi ako naniniwalang siya. Hindi ako naniniwalang tawag dito. Gipit siya. It's one of two things. It's either hindi ka maniniwalang gipit siya or hindi ka maniniwalang tapos at negosyante siya. So, choose your poison. But it's not both. Kasi it doesn't make sense. Anyway, tuloy natin. So nag-post ako doon sa online jobs, yung mga LinkedIn, yung mga pwedeng lagyan ng mga kung may nag-contact sa akin. So yung connection mo dito, nakuha mo doon sa application mo ng trabaho. Tama ba? Sa online? Dahil sa online. Sa online. 2024. Then may nag-reach out sa akin sa WhatsApp na taga-media sila, US-based media. Then nagsimula silang magtanong-tanong ng yung mga kaya lang ma-search sa internet. Then naibibigay ko naman yung paano yung recruitment ng Coast Guard, ano yung mga barko. In-interview ka nila, paano yun? Kala mo, ito yung trabaho na in-applyan mo? Tama ba? Ito ba yung in-applyan mo trabaho sa LinkedIn? Looking sila for military consultant. Yun talaga alam mo, in-applyan mo, alam mo. Then pag-reach out nila ng ganun sa akin, doon ako nagsabi na Coast Guard ako, which is hindi naman. Bakit sinabi mo Coast Guard ka? Kasi yung mga hinahanap kasi nila sa akin is nakabase lahat sa Coast Guard. So, ang nila, mas malaki yung ibibigay nila pag mismong nasa loob ka ng Coast Guard. Mga tanong nila sa akin, nasasagot ko naman tungkol sa Coast Guard, yung recruitment, mga barko, which is nakukuha ko lang naman sa internet. Then binibigyan nila ako ng malaking pera, papalit ng mga katanungan nila at maayos ko naman sa kanilang naibibigay yun. Then, after nung nawala si Anthony, si Anthony muna yung nag-ano sa akin, nag-reach out na una. Sa WhatsApp? Sa WhatsApp. Then nalipat kami sa WeChat, then Telegram. Pero pagdating sa Telegram, si Peter na yun. Nagaling din daw dun sa US-based company din ano? Kasi nawala si Anthony for mga ilang months. Then biglang may nag-reach out sa akin. Natigil na yung kay Anthony, yung transaction namin. Then biglang may nag-reach out ulit sa akin. Napakilala na siya si Peter. Siya yung boss ni Anthony. Ano sila? Pilipino ba sila? Foreigner? Wala sa akin pakilala. Pero ang pinakauna kasi pakilala nila sa akin is US-based. So, Actually, mga kababayan, in fairness dun sa kwento niya na yan, nangyayari yan. Totoo yan. Nangyari yan sa Pilipinas noong 2023. So, medyo pasok naman dun sa timeline. Kasi naalala ko yan kasi vinlog ko yan noon 2023. Sometime 2023, 2024. Na merong isang Facebook group na naghahanap daw sila ng military consultants. Pero, ang hindi nila alam, at actually naglabas na rin ng advisory ang dito, AFP. Ang tinatarget nila ay yung mga retired military officials. Bakit retired military officials? Number one, kasi alam yung nangyayari sa loob. Number one. Number two, meron pa rin silang mga tao na connected sa loob. So kapag hihingi ng impormasyon, mas madaling nakakuha. So, yun yung tapos ang drama nun is they are a military magazine, something. Online military magazine. Na ang ginagawa nila naghahanap sila ng writers, mga ghostwriters. Naghahanap sila ng mga ghostwriters na susulat ng mga article para doon sa military magazine na yun. Yun yung front nila. Tapos malaki yung sahod, parang nasa $2,000 yata, $2,000, $3,000 yung sahod every month. So kung nasa Pilipinas ka, malaking bagay yun. Sa States wala yung money yun. Money yun sa States. Pero dito sa Pilipinas, malaking bagay yung $3,000. Lalo ngayon, 60 pesos na ang dala. Sabi ko, so nagsasabi yung mga tao sa akin, $1,000 ngayon, bagsak ng ekonomiya, bla 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 bla. Ako naman iniisip ko, ay, pabor sa akin yun. Kasi revenue ko galing US Dollars kami sa YouTube So, pabor. Anyway, going back, so, medyo tama naman yung sinabi niya na yun. Kasi nagkaroon talaga ng massive online recruitment. Inaalala ko lang kung ano yung topic ko sa vlog na yun.
I forget. I forget kung ano yung topic ko sa vlog na yun. Na naisama ko yung part na yun sa content. Pero totoo yun, nangyari talaga yun. Nag-ano kagad ako na taga-US sila. Okay. Kasi kahit dun sa Telegram, makikita naman dun kung saan number yung gamit ko. Nakita kong Philippines, so nakalagay dun sa kanila is United States. Yes. English sila? English. May picture ba yung profile? Walang picture. Ngayon, ang pagkakalam ko, meron kang kaibigan sa PCG na pinagkuhaan mo rin ng impormasyon. Tama ba yun? Pwede mo ba ikwento paano kayo nagkakilala? Malapit ko siyang kaibigan, matagal na. Then, hindi pa ako nakapasok sa ganito, kaibigan ko na rin siya. Paano mo kinukuha yung information sa kanya? Alam niya ba na... Sa una, hindi ko siya pinapailam kasi wala pa naman masyadong hinihingi sa akin na mabibigat na. Okay. Nagsimula lang akong kumuha nung kay Peter na. Si Peter na yung Mas malalim na yung gusto niya. Then, pinupush niya na ako na ganito, pinagsasabihan niya ako pag pangit na nabibigay ko, na walang silbi yan, hindi yan mababayaran, na mga walang silbi na yung mga ibinibigay mo. Dapat gusto nila yung mas malalim na. Doon na siya pumasa sa pag-specific niya na Rory, ayun yung mga foreign visit. Kung makakadalas nagpapadala ng impormasyon sa kanila? Pagka meron Rory. Kasi yung Rory hindi naman lagi. Pero bukod sa Rory, yung mga... Foreign visit, yun lang, yung ano nila, yung gusto nila malaman. Yung mga mga foreign na visit sa Palawan, kung sinong mga bansa. Tinatanong yan sa kaibigan mo. Hindi ko siya tinatanong. Bale, pinakailaman ko yung cellphone niya. Nakuha ko kasi yung idea na ang Android may dual messenger. So, yung account niya, kinuha ko, nilagay ko sa dual messenger dun sa Android ko. Nakukuha ko na yung account niya, na nakikita ko na So sa messenger nung kaibigan mo? yung kaibigan ko. Hindi niya alam yun? Hindi niya alam. Pero nagkita ba kayo ng kaibigan mo? Tama ba taga-Palawan siya? Taga-probinsya. Nagkita kayo kaya mo nakuha yung... Oo, nagkikita kami. Ano yung mga informasyon So, ang ginawa niya, nilog-in niya sa cellphone niya na Android sa dual messenger. Yung messenger nung kaibigan niya. Oo. Paano niya nakuha yung username and password? Bait naman nung kaibigan niya, pina-access sa kanya yung messenger niya. Oo. Baka close lang talaga sila, hindi natin alam. halimbawa ng mga ibigay mo? Bale, yung ano lang namin is naglalaro lang kami lagi sa Rory and foreign visit sa Palawan. Paano mo na ipapadala? Meron bang gaming app o doon lang sa Telegram? May pinadala sa akin unang cellphone. May loob na Tetris. Then, nung time na yun na sabi ko mainit na ako, ina-off niya yung cellphone and magpahinga kami ng 15 days. So, after kong mag-open ng cellphone na yun, wala na yung Tetris and wala na yung conversation namin din sa Telegram. Then, nagpadala ulit siya ng panibagong cellphone. Same code lang, may instruction siya sa akin kung paano ako mapupunta dun sa communication na yon using yung Tetris game na yon. May code na pinapa-input sa akin Encrypted. na based sa kanyang instruction. Then sinunod ko yun, napunta kami dun sa communication device na mas safe. Initially, naramdaman mo sabi mo, Hindi Tetris yun. Hindi Tetris yun. Although, may posibilidad yung sinasabi niya dun sa device na pwedeng ano yun eh. Pwedeng kasi yung Android, yung SIM card nga natin, nakokopy eh. Ganun lang. Pero possible na gumawa ng app yung whoever the handler is, meron silang app na ang interface niya mukhang Tetris pero kapag nag-input ka ng passcode or pag nag-login ka somewhere, it's actually a messaging app, a secure line. Possible naman 'yun. Oo. Kumbaga yung mukha niya parang ano ba? Hindi, mag-iisip ko iba example, baka marami ma-offense example ko. Kasi anyway, yung mukha niya, hindi lang keylogger, Maui, iba pa. Parang syempre may keylogger 'yon, oo. Pero yung ayun nga, yung icon niya Tetris, pero iba talaga yung app. It's a communications app. Pero yung icon niya is Tetris. Parang nga naman di halata pag tinignan mo, games lang naman pala to, etc., etc. Okay. So, no one's the wiser, di ba? na lumalalim na yung mga tinatanong sa'yo. So alam mo ba na nag-i-spy ka na? Hindi pa. Kasi mostly ang ano lang naman, kasi ang idea ko is media. So ang media talaga is nag-uunahan niya kung sino ang una makuha ng balita. So bali yung sa Rory and foreign visit, ang iniisip ko lang nun is ibabalita nila na mayroong ganito sa Palawan, mayroong ganyan. So hindi naman ako nagduda sa una.
Kasi hindi ko pa naman siya nakikilala, hindi ko pa na namimit. Kailan ka nagsimula magduda? Nagsimula ako magduda nung sa Kapingganyo, pangyari sa Kapingganyo, yung binangga nilang yung Kapingganyo. Kasi naibigay ko yung eksaktong alis ng Kapingganyo nung araw na yon. Then after noon, pagkakabangga, kinabukasan, nagchat ako sa kanya, sabi ko, bakit mo binangga to? Nagalit na ako nun eh. Kasi hindi ko naman ini-expect na gagawin nila yun. Kasi yung mga iba binigay ko, okay naman, hindi naman nila pinapakialaman. Tapos yung sa Kapingganyo, doon lang talaga nila binangga. Doon na ako nagsimula na hindi na magbigay sa kanya. Natakot ka ba na naramdaman mo na noon na nag-i-spy ka, yun sa Kapingganyo? Oo. Doon na ako nakaramdam na parang mali na ano. Naramdaman ko na rin yung takot na yun nga, may mga kaibigan ako doon eh. Eh kung paano kung may namatay or may na ano. Kahit hindi malaman ng iba, alam ko sarili ko na ako nagbigay doon eh. So, nakonsensya ka? Malaki po ako sa ko nung binangga nila yun. Lalo nung may mga kaibigan ako doon. Okay. Ngayon, paano ka Hindi naman siguro siya tatanga-tanga na hindi niya alam na nag-e-espiya siya. Di ba? Kasi alam niyo, mga kababayan, kung ako bibigyan mo ako ng phone, tapos sasabihin mo sa akin, para mag-usap tayo, i-click mo yung Tetris. Hindi ka, walang red flags? Walang red flags talaga, kuya. Tanga na ito kung ganun. Siyempre, common sense, diba? Isipin mo, wait lang. Kakausapin ko siya sa Tetris? Paano nangyari yun? Diba? Wait. Paano ko siya kakausapin sa Tetris? So, ewan ko, weird. Alam niya yan. Baka inaabsuelto lang niya yung sarili niya. Alam niya yan. Alam niya na yan. At baka noong umpisa pa lang, baka alam na niya na nagsaspy siya. Kasi mga kababayan, hindi mo naman kailangan, kung hindi mo alam na nag-e-espiya ka, bakit kailangan mong kunin yung, bakit kailangan mong gamitin yung dual messenger mo? At yung messenger ng kaibigan mo yung ilalagin mo dun sa dual messenger. Obviously, may kinukuha ka information at meron kang pinagbibigyan ng information. Tapos sasabihin mo, na-realize mo lang na nag-espiya ka nung binangga na yung barko ng PCG? That's stupid, man. Oo, nag-ano siya, naghuhugas kami siya. Alam niya yan. Alam niya yan. Alam niya yung pinasok niya. Sabi niya, tapos siya eh. Diba? Tapos daw siya, tapos may negosyo siya. So, I don't think he's that dumb. Alam niya yan. Alam niyang naging makapili siya. nahuli sa ginagawa mo? O nahuli ka ba? O ikaw lumapit? Paano ba to? Bali, nilapitan ako, hindi na sir. Pinaliwanag sa akin yung na ganun nga, yung handler ko is Chinese. Pinakita nila. Doon ako nagduda. Doon na naging 100% yung ano ko na Chinese nga talaga. Kasi nagkita kami nito ni Peter nung December 2024. Pumunta siya dito sa Pilipinas, nagkita kami dalawa, nag-usap kami. Then nakita ko na doon una yung mukha niya, na Chinese nga siya. Kasi nung after nung Kapinggan nyo, para siguro siyuin ako. And, kasi nagbigay na sa akin ng malaking halaga nung after nung Kapinggan nyo na ano niya na kasi alam niya nagalit ako. Para maapis ka? Para ang pagkakasabi niya lang sa akin, hindi niya alam kung bakit gano'n nangyari. Kung ano ibinibigay mo sa akin, ibinibigay ko rin. Kung ano, pagkatapos hindi ko na alam patapos ng information na yon. So binigyan niya ako ng malaking halaga. Then after nun, hindi na ako nagbigay. May ba sa buhay mo ngayon? So tingin ko meron kasi nagsinabihan niya ako ng may papadala siyang tao dito para kunin ako nung time na mainit na ako. Sinabihan niya ako na meron akong tao dyan na meron dyan tao na pupunta na kukunin ka. Hindi naman ako pumayag. Saan ka daw dadalhin? Wala akong idea. Kailan yan? Nung nung 2025, mga January or February. Ano ibig sabihin nung mainit ka? Kasi nalaman ko na malapit na ako mahuli. So nagsabi na ako sa kasi may mga sumusunod na sa akin. Tinabihan ko na siya, si Peter, na meron na sa akin mga sumusunod. Nagsabi na ako sa kanya kay Peter na, yun nga, yung 15 days, na-i-off mo yung cellphone na 15 days. Huwag mo munang open, wala tayong communication. After 15 days, yun, nag-reach out ako sa kanya using Telegram. Then yun din yung sabi na kung talagang mainit ka na, may papadala akong tao dyan para kunin ka.
natakot ako nung pagkakasabi niya kasi baka ang ibig sabihin niya nun. Pero ang parang gusto niya sabihin sa akin, may papadalang tao para kung ako, ilabas ako ng bansa. Para, pero iba yung ano ko, iba yung dating sa akin ng anong yun. Sira, papatayin ka na yan. Susunugin ka na. Yung tawag doon. Susunugin ka. Oo. Papatayin na siya. Nag-usap pa kayo, malapit sa... Feeling ko nasa ano sila. Saan ba to? Sa Nichols Air Base. Dinig na dinig yung runway. Dinig na dinig yung runway. May aeroplanong palipad eh. Doon pa. Sana sa iba kayo nag-usap. Sana sa hotel, di ba? So ngayon, alam na nasa may Nichols Air Base si Kuya. Tuloy. Kasi dalawa lang yun, baka patahimikin ako para hindi na ako makapagsalita para kung ano pa. Merong sinasabi ang Chinese Embassy na hindi ito totoo. Gawa-gawa ka lang ba? Hindi ako gawa-gawa dahil kompleto naman lahat ng ebidensya na andun yung mismong Tetris na ginawa nila special ops para sa communication namin. Sa tingin mo, bakit maniniwala dapat sa'yo ang mga tao? Maniniwala sa akin ng mga tao dapat kasi hindi naman ako pupunta dito na malaki yung ano ko, malaki yung pwedeng maging threat ko eh. Kung sino kung totoo man yung sinasabi nilang may papadalang tao. Handa ka bang halimbawa humarap sa investigasyon? Although alam ko merong investigation na sa iyo yung military, pero halimbawa umabot man to sa Senado kung saan man para mapatunayan yung sinasabi mo. Oo naman, pero ano lang. Yung trabaho ganito na hindi nyo alam, akala nyo simple lang yung pananagutan sa batas na hindi kayo matutulungan ng handler ng Chinese. Kasi tulad ko nga, sabi nila, nais yung ikarating yan sa sa DND para mas matulungan. Kasi wala nang gumakatulong tulad natin na nakapasok na sila para katas sila ng Pilipinas. Yun lang. Alam kaya niya kung sino-sino yung mga ano, yung mga iba pang makapili. Siyempre hindi siya nag-iisa. I'm pretty sure hindi siya nag-iisa. So, sana mabisto na. Sana mahuli na silang lahat, mga babayan. Kasi, di ba? Sabi ko nga sa inyo, lagi kong sinasabi, mga babayan, di sa channel natin. Pag ang usapan politika lang sa Pilipinas, sino mas mahusay na presidente, magnanakaw si Sara Duterte, etc. Okay lang, mag-iba-iba tayo ng opinion dyan. Walang problema yan. Walang problema dun. Kung may DDS dito sa channel natin, walang problema. May mga kakamping nga sa channel natin mga hindi sila pro-admin, hindi sila pro-Marcos, pero nanonood sa channel natin. Walang problema yung respect yan, respect. Oo. Pero sa usapin ng West Philippine Sea, pag sa usapin ng Philippine territory, usapin ng soberenya sa ganyan, kung kampihan, dapat Filipinos versus China. Ang dapat, China. Oo. Filipinos versus China ang labanan. Actually, hindi nga China eh. Filipinos versus Chinese Communist Party. Kaso nyo, mga kababayan, may mga taong katulad ni Kuya, meron pang isang kuya na nandun sa China, nag-aaral daw. Oo, na mga makapili. Oo, makapili. Ibinenta ang kanilang patriotism para sa 3 pirasong pilak. 30 pieces of silver. Alam niyo ba, mga kababayan, eto natuklasan ko lang recently. Yung 30 pieces of silver pala ay kung tutuusin, maliit na halaga lang pala yun nung unang panahon. Maliit na halaga lang pala yung 30 pieces of silver. Parang 2 or 3 months wage lang doon ng isang manggagawa. Yung 30 pieces of silver.
Mm. So, ganun din tong mga makapili na to, mga hudas na. Itong hudas na kuya na to, tsaka yung hudas na kuya doon sa China. Oo. Di ba? Pinagkakano nila ang Pilipinas for 30 pieces of silver? What the hell, man? What the hell are you smoking? Hmm. Tapos ang gusto nila mangyari, guluhin ang Pilipinas, guluhin ang politika ng Pilipinas, guluhin ang sistema na sa Pilipinas. For what? Para magbenepisyo ang China? What the hell? What the hell are you smoking? Ulitin natin. What the hell are you smoking? And I'm sure mga kababayan, marami pang nandito. Marami pang nandito sa Pilipinas na nasa kaparehong sitwasyon neto ni Kuya. Tatlo na silang nahuli. I'm sure meron pa. Sana isa-isa na silang matimbog lahat. At pinaka-importante mga kababayan, sana maamyendahan na yung batas. Yung anti-espionage law ng Pilipinas. At saka yung yung pagparusa sa treason. Yung revised penal code, yung parusa sa treason. Sana ma-update na siya, maamyendahan na para maisama ang peacetime. Oo. Treason during peacetime. Bakit? Para sa mga taong katulad nitong kuya na. No joke. At sana buhayin ng death penalty para specifically for treason. Sana buhayin ng ang death penalty specifically for treason lamang. Para yung mga para kasi alam niyo mga kababayan, it's one thing to commit a crime as an individual. Kung ikaw gagawa ka ng crime, let's say meron kang hinablutan ng kwintas. Ang nag-suffer dyan, yung hinablutan mo lang. Siya lang mag-isa. Pero kapag ikaw ay ang krimen mo ay treason o pagtataksil sa bansa natin, ang nahihirapan dyan, ang nagsasuffer dyan, hindi lang iisang tao. Buong sambayan ng Pilipino. And for that, you deserve death. No joke. No joke. So mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream. Please don't forget to like, share, subscribe, and I'll see you tomorrow. God bless. See you tomorrow, guys. Bye. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan na